Nagsalita sa media ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagkakadetine ngayon ni FPRRD sa ICC. Ano nga ba ang naisiparating ng kanilang pamilya sa gitna ng patuloy at mas umiinit pang pagsuporta ng taong bayan para sa dating Pangulo? Narito ang exclusive na balita ni MJ Mondejar live. MJ, magandang gabi! Well, mayong gabi, gikan diri sa Dakbayan sa Davao, tuloy-tuloy ang pangapaghahanda para sa birthday celebration ni former President Rodrigo Duterte, maging ang kanyang mga kamag-anak, may sarili rin na mga preparasyon. Presidente ng kapatid. Bihira lamang magpaunlak ng panayam ang mga kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngunit sa gitna ng patuloy at matinding suporta ng milyong-milyong Pilipino mula sa loob at labas ng bansa, minabuti ng isang kapamilya niya na ipahayag ang kanilang damdamin. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News, ipinahayag ng bunsong kapatid ni FPRRD ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa nagkakaisang panawagan ng sambayanan. Isang patunay na hindi kumukupas ang tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. I am one with the people around the world calling for the call for bringing him home. It would be a nice birthday gift for him to be home with his family. Sa darating na Marso 28, ipagdiriwang ni FPRRD ang kanyang ika-80 taong kaarawan at ayon sa kanyang bunsong kapatid, kailanman na hindi naging mahilig si Duterte sa magarbong pagdiriwang. Mas pinipili niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng simple at pribado, kasama lamang ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Malayo sa ingay at kasikatan, tulad ng kanyang nakagawiang paraan ng pamumuhay. PRRD, as far as my memory goes, he likes to spend his birthday privately. So that is why every time, birthday niya na ganun, he never celebrated with many people. Pero ngayong taon, isang pambihirang selebrasyon ang magaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, kabi-kabila ang mga aktibidad na inihanda ng mga taga-suporta ni FPRRD. Kamakailan lang, nagtipon-tipon ang iba't ibang volunteer groups sa Davao City para pagplanuhan ang sasagawang malakihang pagdiriwang na magsisilbing pagpapakita ng kanilang walang sawang suporta at pasasalamat. Hindi rin nagpahuli ang mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na sa Europa kung saan matatagpuan ang ICC. May mga nakahandang programa roon para iparating ang kanilang mensahe. Ang patuloy na paninindigan para kay FPRRD. Para sa kanyang pamilya, isang malinaw na pahayag ang ipinakikita ng sambayanan na hindi nagbabago ang tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. It just shows that the Filipino people, majority of the Filipino people worldwide, are now really are awakened, and they're already, somehow not in agreement of what's happening in our country. Sa gitna ng lahat ng ito, isang taos-pusong panalangin ang ipinapaabot ng pamilya Duterte na makauwi si FPRRD sa kanyang bayan, lalo na sa mismong araw ng kanyang kaarawan. At kasabay nito, isang mahalagang apela ang binitawan ni Bong Duterte para sa ICC. My only wish, as a birthday wish also, that ICC would allow him, before the trial starts, to voice his manifestation sa whatever on his mind, so that it might not be for the ICC to gauge on the merit, but at least for the world to listen and understand how he feels and what is on his mind. Kyle, 70 years old na si Sir BD o si Sir Bong Duterte. BD siya, kilala siyang BD dito sa Davao City. Natanong namin sila kanina kung ano ang kanilang mga pagkain handa sa birthday celebration ni FPRRD sa March 28. Sabi niya, magluluto lang sila ng paksiw at ng tuyo. Yun yung mga paboritong pagkain ni former President Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy, Kyle, bukod sa kanilang pamilya, tuloy-tuloy ang mga paghahanda, hindi lang Davao City, may mga grupo mula Mindanao, Visayas at Luzon, maging buong mundo, naghahanda nga para kilalanin ang kabayanihan ni former President Duterte sa mismong araw ng kanyang kaarawan
ngayong linggong ito. Gikan diri sa Dakbayan sa Davao para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Balik sa iyo, Kyle. So maraming salamat, MJ Mondeharo, sa detalye ng balita mula dyan sa Davao City.